mainit na pinag-uusapan itong kasinungalingan. Kasinungalingan po nito ni Marcubeta. Oh. Kasi nga po bakit? Na hot seat siya ngayon. Hot seat itong si Marcubeta dahil sa sinabi niya na ipaubaya na raw. Oh, ipaubaya na yung alin? Yung ano po, yung West Philippine Sea, 'di ba? Oh, kaya po ito ang kinagagalit ng sambayan ng Pilipino, 'di ba? Eh meron nga tayong kasabihan na ano, 'di ba? Ang mamatay ng dahil sa iyo, 'di ba? Yan ay nasa sagisag ng ating lupang sinilangan, 'di ba? Sa Pilipinas po. Yan po ay nakapanata sa ating awitin na lupang hinirang. Ang mamatay ng dahil sa iyo. Pero itong si Marcoleta ay gusto niya, no? Oo, mabuhay ang China, mga kababayan. So eto, pakinggan natin itong balita bago tayo magbigay ng kabuuang reaksyon dito po sa ano na ito, issue na ito. Wait lang po Good afternoon. Sir, may comment lang kayo sa sinasabi ni Tariela na sumama daw kayo sa West Philippine Sea sa Kalayaan Island Group, sir. Pero mas mabuting gawin doon. Bago yun, sabi niyo may Commodore Tariela kasama si Justice Carvalho. Sino ba yung professor sa'yo? Patungkakal. Para sa isang friendly debate. Bago po yung pagpunta doon. Para sa ganun maayos natin. Para sa kapakanan ng ating. Salamat, sir. Kapakanan no? Narinig nyo, kapakanan daw. Paano magkakaroon ng kapakanan kung ikaw nga mismo hindi mo alam yung kapakanan, yung tamang kapakanan na sinasabi mo? 'Di ba? Saan ka nakakita, mga kababayan, na isang senador na di umano ay ibigay na lang daw itong ano na ito, West Philippine Sea, 'di ba? Napakasinungaling nga, mga kababayan, napakasinungaling kasi sabi niya hindi raw niya sinabi 'yun, 'di ba? Wala raw siyang sinabing ibigay yung ano, kabuuan, 'di ba, ng Kalayaan Island Group. Eto, pakinggan niyo Commodore Tariela, I don't know kung alam niya ito o hindi. He does not want to inform the public, including the rest of the members of the armed forces. Kapitan, to the Constitution. That we will defend the Constitution. All the laws and orders and regulations. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEC. 'Di ba? Ang linaw niya na. I-give up natin yung KIG. I-give up daw yung KIG. natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Mr. Chair, kaya po yun ang dahilan. Hindi po tayo makagawa ng mapa para sana ma-submit na natin. And in our lifetime, we will able to see doon sa entire stretch ng South China Sea, lalabas doon ang West Philippine Sea. Tingnan po ninyo yung mapa ng mundo ngayon, Kapitan. Ang nakalagay South China Sea. Hindi ibig sabihin sa China lahat yun. But in the entire expanse of that body of water, nandun yung EEZ ng Vietnam, EEZ ng China, EEZ ng Malaysia, EEZ ng ating bansa. Nandun sa South China Sea. Pero tayo, gusto natin, imbes na EEZ lang, theoretically ang nandun, gusto nating ilagay yung West Philippine Sea. That's good. Gusto ko rin naman yun. Gusto ko rin naman sa ating lifetime, makita ko rin naman yung West Philippine Sea na ma-drawing doon. How can we do that? There are procedures and steps to do that. Gagawa nga tayo ng mapa Paano ka gagawa ng mapa? I-include mo yung KIG. Hindi po pwedeng mangyari yun. Lalaban lahat sa iyo mga bansa. Because
you are appropriating the high seas. Itong napakadaling intindihin, hindi ko maintindihan kung bakit ayaw intindihin nung lahat ng may concern dito. Oh, kami, Po kayo. Dapat nalaman nating lahat. kami, unang-una, no? Unang-una sa lahat, Marco Beta, concern naming mga Pilipino, sambayan ng Pilipino, na merong tatayo, 'di ba? Para sa sa kalayaan na 'yan, 'di ba? Na sinasabi mo ipamigay na. Oh, 'di ba? Ikaw mismo sa bibig mo na nanggaling, no? Na talagang na pro-China ka. Hindi namin maintindihan dito, Marco Beta, kung bakit ganid ka na na ipagtanggol ang China, no? Sinasabi mo merong wala namang mapa. Oh, sabi niya kasi walang mapa. Actually po, nag-submit na po, tapos na po 'yan. Kaya nga po nanalo tayo sa kaso na 'yan sa international law. At inano na po 'yan. Meron na pong pirma 'yan, okay? Sa sa national law, no? International law na sinabi na kailangang i-turn over na sa atin yung niyan, yung buong West Philippine Sea. Okay? Meron tayong mapa po, mga kababayan. Pero ang pinapakita kasi ng ng China panahon pa ni kopong-kopong na mga mapa. Okay? Yung hindi pa hiwa-hiwalay ang island ng China, mga kababayan. Oh, yun yung pinapakita. Diyos ko, lang ba ang China noon 'di ba? Napakahirap na bansa at 'di ba? Sabi nga dahil nga sa mga kalamidad kaya nawawala na yung mga isla, 'di ba? Oh. Ngayon, ang sinasabi nito ni Marcoleta, mag-submit daw tayo ng mapa panibago gumawa. Meron na ngang isinumite panahon pa ni Pinoy, nanalo na nga tayo sa tribunal noon, 'di ba? Na sa inabi na nga ng tribunal na supposed to be i-turn over na sa Pilipinas, inutusan nila ang China na wag na mangialam at i-turn over na ang West Philippine Sea, ang Kalayaan Group of Islands na i-turn over na sa atin para tayo ang mamamahala dahil mas accurate yung ating economic zone, sakop na sakop. Ito si Marco Beta, ipinipilit niya yung mga bagay na kabubuhan niya na siya lang yung nakakaintindi. Sa totoo lang. Wala kang gawa